Magandang gabi po sa inyong lahat. Tita Bing, good evening. Tita Josie, good evening. And Rachel and Jai, good evening. Magandang gabi. Sana yung masasarap ang ulam nyo. Magandang gabi po. Yes, and welcome sa ating uh, 2025 Simbang Pinoy. Let's start with our praise report and prayer request. Ayan. Let's start with oh, may chat na dito. Magandang gabi po sa lahat, sabi ni Tita B. Ayan. Let's start with Tita Josie. Magandang gabi sa iyo, Tita Josie. Ano ba ang ating pagpapala ngayon? Magandang gabi po, Pastor, at sa inyong lahat. Good evening po. Praise report ko po. Salamat po sa pag-iingat sa ating lahat, sa provision, sa ating lahat. At salamat din po yung ako po natutuwa doon sa praise and worship natin ng Sunday. Opo, talaga naman. Salamat po, napakaganda. Purihin ang ating Panginoon sa mga buhay ng ating mga praise and worship team. Mhm. Opo. Paganda ng paganda po yung ating Amen. yung ating praise and worship. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Hindi At maikukubli ang presensya opo, ng Panginoon. opo, Mhm. nakakatuwa. Lahat po nagsasayawan. Opo. Hmm, nakakatuwa. Kaya, yun ang praise it. Tapos yung prayer request ko po ay yung po kagalingan po ng mga may karamdaman nating mga kapatid. Mhm. Uh, Kagalingan po nila. Uh, Tatay Tony po. Tatay Tony, Ano nangyari pag-pray na. kay Daddy Tony? May sakit daw po eh. Oh, Pray po natin. Kaya po wala sila minsan. okay, okay. Ah, Tsaka kung sino pa po yung may may mga karamdaman. Tapos pag-iingat po sa mga kapatid natin na nagtatrabaho hanggang gabi, uuwi hanggang gabi na. Ayun po, Pag-iingat sa prayer. mga night workers. Yung mga ginagabi na, di ba? Opo. Opo. Gabi na po ni Sisi uwi. Yeah. Salamat po, salamat. At Opo. na- Salamat po sa nabalitaan niyo ba na merong mass shooting sa Minneapolis, no? Oo Ah, nga, meron ba? Nabalita niyo doon. simbahan ata yun eh. Nakakalungkot. School. School? Catholic. Catholic school. Oh, Catholic school. Catholic school daw po. Eh, may mga bata atang namatay. Oh, So pagka ganyan kumbaga very heartbreaking eh. Sakit sa puso, lalo na pag bata yung namamatay. opo. Anyway, maraming salamat Tita Josie. Meron pa po kayong idadagdag? Wala na po, Pastor. Yan, sige po, maraming salamat. Magandang gabi, Sai Faith. And tayo magbasa dito ng ating sabi ni Tita Bing, magandang gabi po sa lahat. Praise report, salamat po sa pag-iingat sa araw-araw ni Lord sa ating lahat. At sa mga biyayang binibigay sa atin ni Lord. Prayer request, nag-umpisa na po si Jaya sa school at matapos po niya ng maayos ang kanyang pag-aaral. Ayan, sige po, isusulat natin dito. Ayan, babanggitin ko po to sa ano na po, sa popcorn, prayer popcorn. Ayan, para hindi ako mahirapan mag-ikot-ikot doon, mag-navigate doon sa slides na po. Yes, magandang gabi po Kuya Manny. Magandang gabi sa iyo. And okay, Rachel and Jai, prayer request and praise report. Ako po ang praise report ko ay yung
araw-araw po na pag-iingat sa atin kasi nga po yung mga ganong bagay, yung mga pangyayari po, talagang blessing po talaga na makauwi tayo ng bahay ng safe and sound. Especially po yung mga nagda-drive ng malayo, ganun. And yung may mga encounter po na mga like with Jairus po, ganun. Yung encounter niya sa mga bata, face to face, ganun po. Tapos, I praise the Lord po kasi po, though parang hindi naman siya, ang tawag din, hindi naman po siya promotion kay Jairus. Pero po, yung boss po nila dun sa LAUSD, kailangan po ng tulong. Tapos siya po yung tinawagan kasi nagtitiwala po sa kanya yung boss nila sa LAUSD. So I praise the Lord po dahil na-appreciate po nila yung katapatan ni Jairo sa pagtatrabaho kahit po minsan nagrereklamo siya, ganun. So I praise the Lord po and then ang prayer request ko po is though nasa ano naman po yung prayer list noon po yung mga businesses, ganun. May survey pa rin po kami, ongoing pa rin po, naghihintay pa rin po kami kung kailan po kami bibisitahin for survey. And then, yung pressure din po dun sa work namin ni Jaya, parang sometimes masaya, sometimes malungkot, sometimes nagagalit ka, ganun. Mm. So, patuloy po na ah, guidance and wisdom po sa paghawak ng ano ng mga tao. Yun po yung prayer request ko po. And then, may private prayer request po ako. So, yun po, parang ano, hindi po pwede i-disclose. Kaya, yun po. Sige. Salamat, Rachel. Ayan, naisulat ko na sa popcorn. Alright, magandang gabi muna tayo, no? Kay Ate Darren. Magandang gabi, Giselle and Ate Janet and Kuya Vince and Ate Mai. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, docs. So, let's go now to Ate Faith and Kuya Sai. Good evening po. Good evening po. Mhm. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Praise report po ay praise report po ay yung protection po ni Lord. Nagka-medical emergency po ako, nasa ER po ako kahapon. Oh, Pero thank God po ay parang okay naman po ata lahat. Wala namang nagkaano lang po. Hindi pa po alam ng mga doktor pero so far na-clear naman po ako. Na-outpatient din po ako kahapon, so medyo nagtagal po ako sa ospital. Pero praise the Lord po, may ano naman po, may sumundo po kasi nasa work po si Sai So, mm, at least may mga friends po na sinundo po ako sa ospital, inasikaso po, ganyan. So, mm, okay naman po. Si mama din po nakapagpa-check up na po siya sa ubo niya. So, mm. siguro yung prayer request po ay may ultrasound po ako sa Friday, tsaka may follow-up check-up po ako tomorrow na okay po lahat sa amin ni baby. Yun po, Pastor Jeff. Follow up, check up, Tomorrow po, tsaka ultrasound po sa Friday. and ultrasound on Friday. Opo. Okay. Ayan. Thank you po. Ayan, mag-iingat ka. Ingatan mo si Baby Roman. At Opo, opo. God will protect you, for sure. Mag- Magandang gabi po, Ate Amy. Magandang gabi sa iyo. And let's call on Ate Giselle. Good evening, Ate Giselle. Good evening, Pastor Jeff. Good evening po sa lahat. Praise the Lord po at hindi po ako listening mode for once. And Early shift po ako today, so sakto po sa ating upper Zoom. And prayer request naman po, guidance po sa work and also sa pag-lead ko po this Sunday. First time ko po mag-lead with guitar, so sobrang kabado po ako. Pero I know that God will guide me po and the rest of the team pa po rin. Wala, yun lang po. guidance of work and lead on Sunday. Ayan. Maraming salamat din sa mga taga-church ba yung tumulong sa iyo, Ate Faith? Ay, sa mga Opo, opo. Mga Ayan. taga-church po. Ayan. Maraming salamat sa inyo sa keeping the bayanihan spirit alive in our church. Thank you, thank you. Ayan, Ate Janet, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Mhm. Praise support po and prayer request.
Happy Praise birthday. report. Thank you po. Praise report. Yeah, salamat po sa Panginoon for giving me another year. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Pag-iingat po sa bawat isa, lalo na po sa kay Nicole, night duty po siya pag 12 hours po sa gabi. Walang tulog. So, yung protection po pag nagdo-drive siya. So, prayer request. Meron po siyang interview sa hospital. Pakisama po sa prayer September 11. Maging successful po yung kanyang interview. Salamat po. September 11. Okay, magandang gabi po sa iyo, Pastor Bert. Good evening, good evening. Praise report po and prayer request, Pastor Bert. Good evening. And Tita LV. Good evening po. Good evening po. Re-request. Yung pong sa akin siguro yung ano po, yung patuloy yung kay Weds. Yung pong ano niya, yung sa trauma niya, yung pong continuous yung check-up niya, hindi pa alam kailan yung ano niya. Continuous po yung kanyang ano yan, Cairo? Yung sa check-up niya po, yung sa Cairo. I'll check up. Hmm. Yung trauma po ba yung emotional trauma? Okay ba? Okay na. Ay, okay na po yung sa Oh, trauma niya, sa emotional. Yung ano na lang, yung Cairo check-up. siguro yung likod niya. Na yung likod niya. Naapektuhan, Pastor? Po, Pastor, yun ang pag nagpapa-check up siya, so yun ang ano niya, yun sa Cairo. Yeah. Sige, sama natin sa panalangin. Thank you po. Ba't po? Alright. Basa lang tayo dito. Meron po tayong sa chat box. Sabi po ni Kuya Vince and Ate Mai, good evening po. Praise report. Thank God for the good health sa lahat ng blessings. Also for the healing for my mom and dad sa ubo nila. Prayer request, favor po sa aming trabaho at makomplete na po ang lease up namin. Ayan, makomplete ang lease up. Dali lang po. Susulat natin dito yan. Ayan. And then, thank you po, sabi ni Ate May and Kuya Vince. Sabi naman ni Ate Darren, good evening po. Praise the Lord. Kasi po, scheduled for interview na po ako sa aking citizenship. Wow. Inaantay ko na lang po yung mail ng interview notice. Please pray for me sa aking interview. To God be the glory. Din po sa na-promote to higher position si Noel. Wow. Sa IT work niya. God is good po talaga. Prayer request, patuloy na kalakasan, gabay, at pag-iingat sa bawat isa. Thank you po. Wow. Ay, na-promote pala si Papa Noel. Alright. Okay, tayo po ay dumako na no, sa ating handali lang po. We're done with our praise report and prayer request. So tayo po, ngayon po ay August 27, 2025. Welcome po sa ating Upper Zoom prayer gathering 8 p.m. every Wednesday. Ayan. So tayo po ay magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ako po ang magko-cover kay Allison ngayon. So si Allison ay mababump 2 months from now. So sa October 29. Kasi hindi natin pwedeng i-bump lahat eh. Magugulo yung schedule. So kapag hindi po kayo pwede, sabihin nyo lang sa akin, ko-cover ko kayo, and then mababump kayo after 2 months. Ayan. So next week, si Ate Faith po ang ating facilitator or devotional leader. Okay. So tayo po yung magsimula, manalangin po tayo. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po sa patuloy niyo pong pag-aalaga sa amin, sa bawat isa sa amin, sa mga pamilya namin, sa aming buong simbahan. Dakila po kayo sa buhay namin. Naway patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay na dahil sa kadahilan ng kami ay makasalanan, kung ano may amin na naiisip na hindi maganda, nasasabi na hindi po kaanya-anyaya sa inyo. At mga nagawa o ginagawa na hindi po pasado, Panginoon, in accordance to your holiness, ay dalangin namin na patawarin niyo po kami, gawin niyo po kaming ganap at karapat dapat sa inyo pong kaluwalhatian.
Tinataas din namin, Panginoon, ang mga susunod pang mga panalangin, Panginoon, tinataas namin ngayon. At sa gabi na to, sa aming pag-uusap, sa aming devotion, naway matuto kami, Panginoon, mula sa inyong salita na ibahagi niyo, Panginoon, ang inyong wisdom. At kami po'y may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. All right. So, magbasa tayo, no? Kasi last Friday, John 7:7 yung ating pinag-uusapan, no? Kumbaga, pinag-uusapan natin every Friday, Gospel of John, no? So, sinisiris natin siya. At ang susunod na topic, no, ay ang sa John chapter 8. No? Ito ay patungkol doon sa adulteress na pinatawad ng Panginoon. So, tunghayan natin yung storya niya, no? Sa John chapter 8 verses 1 to 11. Verse 1, but Jesus went to the Mount of Olives. No? So ito ang storya ng adulteress forgiven. In verse 2, at dawn, he went to the temple again, and all the people were coming to him. He sat down and began to teach them. Verse 3, then the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, making her stand in the center. Teacher, verse 4, they said to him, this woman was caught in the act of committing adultery. Verse 5, in the law Moses commanded us to stone such women. So what do you say? Verse 6, they asked, this is to trap him, in order that they might have evidence to accuse him. Jesus stooped down and started writing on the ground with his finger. When they persisted, in verse 7, in questioning him, he stood up and said to them, the one without sin among you should be the first to throw a stone at her. In verse 8, then he stooped down again and continued writing on the ground. Verse 9, when they heard this, they left one by one, starting with the older men. Only he was left with the woman in the center. Verse 10, then Jesus stood up. He said to her, woman, where are they? Has no one condemned you? In verse 11, no one, Lord, she answered. Neither do I condemn you, said Jesus. Go, and from now on, do not sin anymore. Ayan, napakagandang storya na to. So, ating bigyan ng title. Magandang title siguro Neither do I condemn you. Ayan. So kung titingnan natin yung summary, ito sikat na ano no na story no na matatagpuan natin sa gospel ni John. At ang summary nito, yung mga religious leaders nagdala ng babae na caught in adultery to Jesus. Yung ibig sabihin, caught in the act. No? Kasi they want to trap Jesus. No? So they asked if she should be stoned according to the law of Moses. No? Hanggang ngayon naman, yung stoning, lalo na sa mga Muslim nating kapatid, ginagawa pa rin pag na-caught ka in adultery. Jesus responds, let him who is without sin cast the first stone. No? Sino hindi nagkasala, kayo unang bumato. One by one, they leave. Jesus then tells the woman, neither do I condemn you. Importante yung kasunod na sinabi ni Jesus. Yun yung powerful. Go. Ibig sabihin, it's a release. Pinapalaya na kita. And sin no more. Ayan. At huwag mo nang balikan ang iyong kasalanan na yun. Dito ma-highlight siguro, no? Kung titingnan yung mabuti. Ah, oops. Galing po. Medyo Ayan. Ang highlight siguro dito yung
ah, grace and mercy ng Panginoon, no? Grabe. Kasi, kumbaga, ah, isa sa mga classic example na kung tayo yung nasa sitwasyon, not necessarily adultery yung kasalanan natin, no? Probably possible din, ano? Ah, kitang-kita dito, hinighlight dito na ang Panginoon ay punong-puno ng grasya, no, at pagpapatawad. No? At tapos hinighlight din dito yung very judgmental culture ng mga Pharisees and Sadducees at ng mga tao, no? Yung punong-puno ng hypocrisy, no? Kasi unang-una, napaka-hypocrite ng mga kalalakihan na to, ng mga Pharisees and Sadducees, yung mga leaders, yung mga religious leaders, no? Even yung mga siguro nanonood, kasi mostly lalaki yan eh, kasi male-dominated yung culture. Kasi bakit hypocrite? Kasi bakit hindi nila sinama yung... Kasi hindi ka na caught in adultery kung wala kang partner, di ba? Bakit wala yung lalaki? Di ba? So, yung punong-puno na hypocrisy. Baka pinagtatakpan, parang ganun. Tapos, hinighlight din ni Jesus yung ano eh, yung kanyang kapag nagrepent ka, inamin mo yung kasalanan mo. No, kumbaga bibigyan ka ng bagong pagkakataon ng Panginoon, bagong buhay, no, new life. Ayan. So sa gabing ito yung ating mga Q4D or questions for discussions, no. So una, pwede kayong pumili ng isa, dalawa, tatlo. Gusto niyo sagutin niyo lahat, okay lang din naman. Kung gusto niyo isa lang, no? So, depende sa inyo kung ano yung nililid ka ni Lord. So, unang tanong, why do you think the religious leaders, no, brought only the woman to Jesus? Di ba? Magandang tanong yun, di ba? Nasaan yung kapartner nito, di ba? Ano siya, parang, ano yun, exempted, di ba? So, what stands out to you about Jesus' response to the crowd? Ayan. Doon sa response niya sa, ano yung sobrang nag-stand out sa inyo? So what does Jesus' statement, neither do I condemn you, no, teach us about God's grace? Yung ganda ng tanong na yan. How do we balance grace with the call to God? I'm sorry, with the call to go and sin no more. Oh, anasan na yung balance ng pag-abuso sa grace ng Panginoon. Yung magandang tanong din yun, ano. Kasi ang tunay na repentance ay hindi mo na babalikan yung mali mong ginagawa. 'Di ba? So kapag nag-sorry ka na, nag-repent ka na sa Panginoon, or kung kanino man, kahit sa tao, sa boss mo, sabi mo, hindi ko napansin boss na iuwi ko ata yung ano, yung isang rim ng paper, no? So nag-sorry ka na, hindi mo na ulitin, 'di ba? Dapat ganoon. So yun yung sin no more. How can this story shape the way we treat people who failed morally or spiritually? Ayan. So, pili po kayo na isang question, no? Dito sa mga questions na to. At, kumbaga, pwede nating sagutin. Siguro, let's start with sa ating suki, no? Ang tindahan ni Aling Josie. Ayan. Tita Josie, yan, ano bang kursunada mong sagutin dito? Ako po, Pastor. Apo, kayo po. Yung sa akin po yung what does Jesus statement, neither do I condemn you, teach us about God's grace. Mhm. Yung kagaya nga nung babae, pero bago po tayo magpunta doon, talagang makapangyarihan talaga ang Panginoon. Apo. Alam niya yung yung gagawin niya, yung sasabihin niya sa mga tao na talagang pag sinabi niya o walang makakasagot sa mga sasabihin niya. Mhm. Talagang powerful ang ating Panginoon, ano? Opo. Yung, Napaka hindi, wise. hindi, opo, hindi mo akalain na hindi mo maiisip yung sasabihin niya. Mm. Talagang Panginoon, talagang Diyos nga siya. Yeah. Talagang ibang-iba siya. Talagang iba ang ating Panginoon. Opo. Hindi yung mga sasabihin niya. Ayun nga po, yung babae nagkasala at sinabi sa kanya na ah, huwag ka nang magkasala muli Mm. at kagaya natin, o ba, madalas tayong nagkakasala at kuminsan, kuminsan parang
Akala natin wala tayong kasalanan. Mhm. Pero sa biyaya ng Diyos, ah, pinatatawad tayo palagi ng ating Panginoon. Amen. Palagi at palagi tayo. Pero kuminsan, kuminsan tayo rin yung nagko-condemn. Mhm. No, yung, nakakapag ano tayo na akala mo wala tayong kasalanan. Mhm. Parang gan, Oh. mga parang hypocrite tayo, parang gan, Mhm. pastor. Mhm. Nakakahiya po sa Panginoon. Kaya bago tayo mag-condemn sa ating mga kapwa, tingnan muna natin yung ating sarili po. Mhm. Ganun po ba? Parang ano, dahil nakakahiya po sa ating Panginoon. Amen. Kagaya ng babae, sinabi nga po doon sa mga ano, o sige, kung sino yung ano, walang kasalanan, siyang bumato, wala po eh. Mhm. Talaga po lahat tayo nagkasala Mhm. sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga po, tayo yung mga maruruming basahan sa harap ng ating Panginoon. Mhm. Kaya salamat po sa kanyang napaka, yung grace po niya, patuloy at patuloy Mhm. na ipinagkakaloob sa atin. Ngayon lang po, ano po ang aking share po sa gabing ito. Amen. Maraming salamat, Tito Josie. Bago ang lahat, good evening muna tayo kay Ate Rose, kay Tita Peps. Magandang gabi po sa inyo. All right. So, next would be si Ate Rachel. Good evening po, Ate Rachel. Sa akin naman po yung how do we balance grace with the call to go and sin no more. Um, we're blessed po dahil binigyan po tayo ng grace ng Lord at binigay niya po sa atin yung kaligtasan na magkaroon po ng na buhay na walang hanggan kasama niya. Pero alam po natin na habang nandito po tayo sa mundo ay hindi po tayo safe na hindi magkasala. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na pwede ka na magkasala o paulit-ulit tayo nagkakasala. So Andy, yun no? po. Andy. 'Di ba po, only sin, gano'n. So, I think dapat po, mahiya tayo sa Lord sa binigay niyang kaligtasan at sa grace na binibigay niya sa atin araw-araw. So, yun po siguro yung dapat maging motivation natin na, to, sin no more. So, yun po yung sa akin. Yeah. Tsaka yung sa ano, no, may mga kapatid tayo sa pananampalataya na meron silang paniniwala na once save, always save, no? So, since ako'y pinili na, so kahit ako'y magkasala na magkasala, save pa rin ako, di ba? Tayo naman, free will, na-accept natin ang Panginoon. And dahil sa hindi tayo bumabait dahil mabait tayo, no? At kailangan natin lumapit sa Diyos. Dahil sa grasya ng Panginoon, pag-ibig niya at pagpapatawad, ang resulta, bumabait tayo, di ba? Kumbaga, refleksyon ng kabaitan niya, yung kabaitan natin, di ba, sa buhay. Kaya hindi tayo nagsisin no more, di ba? Kumbaga, hindi na tayo nagsisin, kumbaga. So, ayun, maraming salamat, Ate Rachel. Good evening sa iyo, Ate Faith. It's your turn. Pastor Jeff, sa akin yung ganun din, yung how do we balance, ito? How do we Yes. balance grace with the call to go and sin no more? Naalala ko po kasi dito yung verse sa Romans 6 Mhm. ata po yun, yung sabi ni Paul na, ano yun, parang shall we go on sinning so that grace will abound? Yeah. Tapos sabi niya, by no means, parang sabi niya hindi, parang ano, paano pa tayo magsisin kung patay na tayo sa sin? Parang we're Amen. already dead to sin. Why do we keep on sinning? Parang so Mhm. naalala ko po yung verse na yon na parang yung grace ni Lord dapat one way to appreciate yung grace ni Lord is by walking with him. Yung parang making sure na yung fear of the Lord, natakot ka lang na
na na gawin ko ano yung makakasakit sa Panginoon. Pero ano yun yung to appreciate the grace of God and not to be yung licentiousness. Pero po yung licentiousness yung parang okay lang na magsimpa, patawarin naman ako ni Lord eh. Para pag ganun yung attitude kasi natin, hindi mo talaga naintindihan yung grace ni God Exactly. na binigay sa'yo ni Lord yung something na hindi mo deserve kasi Mm. mahal ka niya. Para ina-abuse mo na siya. So, I think yung pagbalanse po is pag na-appreciate natin yung grace ng Panginoon, mas lalo tayo magkakaroon ng yung takot sa Panginoon, Mm. yung na, di ba yung His kindness leads us to repentance, parang Mm. ganon. So parang mas iiwasan mo ngang mag-sin kasi mas na-appreciate mo yung grace ng Panginoon sa buhay mo. Mm. Sa akin ba parang ganon po? Yes. Oo. Ewan ko kung na-experience niyo yung parang ginigrip ng Panginoon yung puso ninyo, no? Na parang, yung literal na ginigrip yung puso niyo na parang napapayuko na lang kayo dahil sobrang grateful ka doon sa grace niya na in spite of you being filthy, kumbaga parang, wow, pinatawad pa rin ako, di ba? And at ang result nun, talagang you will avoid, no, to do things again na hindi maganda. No, pero tama yun. Kung tama yung sinasabi ni Ate Faith na malamang hindi natin naintindihan nga yung grace ng Panginoon kung ba't natin paulit-ulit ginagawa ang isang maling bagay. Ayan. Salamat, Ate Faith. Alright, tayo po ay dadako kay Ate Jazelle. Good evening, Ate Jazelle. Good evening po. Good evening po. Pwede mo pakita? Okay po. Ano po? Ako po yung last question po. Mm. For me po, instead of judging or condemning them agad, I'm always reminded na ako rin po ay sinner and kailangan din ng God's grace. So Amen. wala akong right para mambato. Pero Mm. katulad ni Jesus, gusto ko rin po maging compassionate at Mm. mag-offer ng hope na ipakita kahit na nagkakamali tayo, hindi doon natatapos yung journey natin. Mm. Na we have a God na can still redeem, restore, and just give us a fresh start. So, at the same time rin po, nakikita ko rin po na hindi yun excuse. Hindi in-excuse ni Jesus yung kasalanan ng babae. Parang pinatawad niya siya, pero sinabi niya rin na go and sin no more. So, parang ibig sabihin nun, ang mercy at grace ni God ay hindi dapat i-take for granted or i-abuse. Mm. Hindi siya lisensya para magkasala ng paulit-ulit na parang wala kang pakialam. So instead, it's like an invitation to live a changed life. Na it's a life that turns away from sin and walks closer to God. Yan lang po for me. Amen. Amen. And one good testimony siguro ng ating ministry na hindi naman sikreto na madami tayo dati before na in a relationship na wala pang basbas ng Panginoon. No? And then eventually, most of them ay kumbaga nag-decide na to make things right. No? At nagpakasal sila. And kumbaga, yun yung ano yun yung sabi ng Panginoon na wala nagko-condemn sa'yo. Bilang tao, dapat pag may nakilala ka na mali yung ginagawa, nadapa na nga, sisipain mo pa. Diba? You accept them, no? Not necessarily agreeing doon sa kanilang situation, but you accept them as human being at mahalin mo sila, pakita mo yung pag-ibig ng Diyos. Gabayan mo hanggang sa sila na mismo mag-decide na na ituwid yung mali, no? At and also sin no more. So para sa akin isang ang tanong kasi how can this story shape the way we treat people, no? And ako nabibless ako, no, sa ministry natin na yung mga tao hindi judgmental na pag may pumasok na hindi nila katulad, di ba? O kaya in a relationship na walang basbas ang Panginoon or member ng ibang gender or whatsoever or ibang group, hindi judgmental but kumbaga very accommodating, no? Not with the sin but with the person and showing them and guiding them and ushering them sa pag-ibig ng Panginoon. Ayan. Maraming salamat, Ate Giselle. Good answer. Meron kang ano bang pinakamataas na
4 ang grade mo. Good evening, Ate Janet. Gandang gabi po. It's your turn. Magandang gabi po. Sa akin Good po evening. yung number one. Number 1. Yeah, magandang sagutin nga. Nasaan nga yung lalaki? Sige, Ate Janet. Sagutin mo. Why do you think the religious leaders brought only the woman to Hmm. Jesus? Ah, napaisip lang po ako dito. Yung mga religious leaders, they follow the law. Hmm. Alam nila yung Ten Commandments, ganyan, Hmm. yung mga inutos. Pero yung law, wala sa puso nila. Hmm. Sabi nga ni Jesus, they worship me with their lips, but their hearts are far from me. So Amen. dito, it's a picture of yung pagmamahal po ng Panginoon Hmm. na, kumbaga, law breaker nga siya. Kumbaga, binrake niya yung law so that everyone will be saved by His grace. Kaya nung nahulog na tupa, Hmm. na sabi ganun, dahil linggo yun, anong gagawin? Hmm. Ba, you have to bring it out. So, yun, naghahanap ng mga religious leaders na to ng butas. Pero si Jesus, ang ano niya is love. Hmm. Because God is love, regardless of, it's not about the law, but Hmm. it's about how you love God. So, yun po yung sa akin. Salamat po, Pastor. Salamat po, Ate Janet. At na-mention nyo, Ate Janet, na alam nila yung law. Sila yung nagpapatupad ng law. And sa law, wala naman sinabi na thou shall not commit adultery for women only. Di ba? It's all applicable to all gender. So bakit nasaan yung lalaki? Di ba? Kumbaga nakakapagtaka, bakit yung babae lang yung nilabas? Yung lalaki, wala exempted ba siya? Ganon, 'di ba? So ito yung yung classic na pinapakita ng Panginoon, yung hypocritical na pamumuhay or culture ng Sadducees and Pharisees, ng mga religious leaders, no? Na kumbaga kung i-reflect natin sa present day church natin, tayo mga nasa simbahan, no, we should not live kumbaga in hypocrisy, 'di ba? Kumbaga kagaya nung ginawa ni Jesus, no? Kumbaga, inano niya, hinighlight niya yung sin. Hindi niya hinighlight yung sinner. Ayan, maraming salamat, Ate Janet. Ayan, ayan, ayan. So, alright. Dako po tayo kina Pastor Bert and Ate LV. Good evening po. Hello, good evening po. Yeah, sandali. Wala po. Ako na lang po. Praise God, yeah. Number one, two, three. Siguro po yung three. Mhm. Ano ito? What does Jesus' statement, neither do I condemn you, teach us about God's grace? Yan po siguro, no? Na it pertains to the people, no? I believe either na yeah, they are not yet believer or already children of God. Siguro kapag meron tayong nakita na nagkasala, siguro yun nga, magbigay tayo ng espasyo, no? Na Mhm. yun nga, sinasabi natin na don't right away, uh, kumbaga nagbibigay ka na kagad ng uh, verdict or judgment sa taong alam natin yung adulterous woman, no? Na kagad siyang nito yung mga taong nakapaligid sa kanya, and especially yung mga paris, no? Siguro dito ay pagbigay tayo ng espasyo or allowance, sabi nga. Siguro kung ilalagay natin sa korte, bago tayo magano siguro, yung due process, sabi nga, due process of the law. Talagang siya sa atin na kung talaga ba siya ay nagkasala o hindi. Kaya mahirap din na tayo yun nga, sabi, ang bilis nating mag-judge. Siguro, yun nga, yung sinasabi ni James or na sa sumalamin tayo no, sa ating sarili muna. Mm. Pero siguro po ito, no, kahit sa mga, lalo na sa ating mga Kristiyano, yun nga, na magbigay tayo ng allowance, no?
Mm. sa mga taong nagkukulang, no, na sa kanilang mga nagagawa. Mm. Oh, yun lang po siguro. Salamat, Pastor. Thank you po. Thank you. Ano lang, nag-iisip lang ako. Ano kaya sinusulat ni Jesus dun sa dun sa lupa, ano? Ah, Tinitingnan ko yung mga Ah, yeah. commentary, sabi nila mga kasalanan daw, sabi nila naman parang heavenly words, no? I don't know, pero curious lang kasi hindi in-explain no? Doon sa ano yun, doon sa Ulit niya, Pastor. Oo. May sagot ba kayo doon, Pastor? Ano nga kaya sinusulat Ay, niyo? yung sa number one, may sagot dito eh. Sige po, sige po. Dito po kasi tumakbo yung lalaki mabilis. Mm. Yun lang po. Hindi nakatakbo yung babae, yung lalaki tumakbo. Hindi nakatakbo yung babae. Okay. Okay, thank you, Pastor. Sabi Okay, ni, sabi okay ni, po. sabi ni Ate Amy, sa number one, ayan, they test Jesus if showed mercy, then he break the Mosaic law. Ayan, yung sinabi ni Tita Amy. And sabi naman ni Ate Darren sa question number two, maganda po yung response ni Jesus dito kasi inilantad niya ang sin of hypocrisy at mabilis na pag-condemn ng hindi kinikilala ang kanilang sariling mga pagkukulang. Ayan. No? Totoo nga naman na proven kasi sabi doon nahuli. So hindi na kailangan i-prove, proven, no. Kumbaga sa korte, kumbaga parang guilty ka agad dyan kasi caught in the act eh. Pero ang mali kasi nila, yung heart nila full of hypocrisy kasi sila rin may kasalanan pero nanggigigil sila doon sa may tao na nagkasala. No? Kumbaga, kaya sabi ni Jesus, lahat ng walang kasalanan, di yun ang unang bumato. Ayan, salamat, Ate Darren. Okay, good evening po. Tita Peps, kayo po ang ating last but not the least. Ano po ba ang inyong masasabi dito? Meron po ba kayong... Ah, Asa may question? Ayan po. Sa akin po, Pastor, yung what does Jesus statement, Mhm. neither do I condemn you, teach us about God's grace. Ah, yung sinabi po ni Jesus dito, he's just demonstrating that Jesus is offering second chances sa mga nagkakasala at Mhm. new life sa mga sinners. Mhm. Kahit na yung mga ibang tao, kinokondemn tayo. And Mhm. this grace provides forgiveness and give us a chance to build new relationship with God on a new foundation. At saka it motivates us as a desire to live your life of sin. Mhm. Mhm. Through the help of the Holy Spirit, pwede po tayong magbago. Yun lang po. Amen. Amen. Sinasabi ni Tita Peps, parang uh, from Jesus, laging may fresh start. No? Tapos, kung walang tulong ang Holy Spirit, mahirap magbago. No? Kumbaga, dapat laging nakaalalay ang Holy Spirit. Kumbaga, dapat ina-acknowledge natin ang sa buhay natin, no? Yung Holy Spirit. Kasi yun ang makakatulong sa ating pagbabago. Ayan, sumagot naman si Ate Vince, si Kuya Vince at si Ate Mai. Sabi dito, question number two po, what stand out for us is yung sinabi ni Jesus na let the one without sin be the first to throw a stone. Tagos sa puso. Yun. Wala na isang nakapaghagis ng bato. Instead of throwing stones, dapat mercy, prayer, and words of restoration ang binabato natin. Ayan. Amen. Amen. No, encouragement, kumbaga. Thank you po, Kuya Vincent, Ate Mai. Okay, Docs. Ayan. Sabi naman ni Sister Rose, Pastor, mag-share po ako. Go ahead po, Ate Rose. Good evening po sa lahat. Pasensya na po at late ako pumasok. Papasok po ako kanina sa work. Okay Magta-drive. po. Anyway, tinitingnan ko lang po itong question. Hindi ko po kasi naubutan yung share ni Sister Josie. Pero based po sa mga questions at saka sa mga answer, ang sasagutin ko po dito, how do we balance yung call to go and sin no more?
Mhm. Sa akin po, based sa aking experience po, napakahirap po talagang talikuran po ang ating mga kasalanan. Lalo na po kung nag-enjoy po tayo sa paggawa ng kasalanan. Kung nagbibigay ng pleasure sa atin. Mhm. Pero sa based po sa experience ko, lagi ko pong iniisip po yung sakripisyo po ng Panginoon sa atin. Mhm. Buhay po ang inialay niya. Gaano po ba kaliit, kaliit po ng ating pagsasakripisyo para maikapagbalik po sa kanya ng kabutihan. Mhm. Ah, sobra po ang laki ng binigay niya. Kumbaga, isipin niyo buhay niya ang pinagkaloob dahil mahal po niya tayo. Yun Mhm. lang po ang lagi kong pang ginaguide ko rin po ang sarili ko kasi po minsan we're surrounded of people po na kumbaga nakapagdadala po sa atin pabalik sa bisyo. Mhm. Pero um, yun po ang pamantayan ko at lagi ko pong iniisip na ako po ay nangako sa Panginoon na hindi na po ako babalik. At kahit mahirap po, um, nilalaan ko po ang oras ko sa mga bagay na makakaiwas po ako at Mhm. mas makakapagpalalim po sa relasyon sa kanya. Yun lang po. At hindi rin po din dapat tayo rin humusga. Kung may mga kapatid po tayo na hindi pa po nakakapagbago, Mhm. sali po na humusga tayo, akayin po natin sila. Mhm. Encourage po natin sila. And through our testimony po, makikita naman po kung sinasabuhay po natin. At hopefully po na yun po ang magiging magkakaroon po ng impact sa mga kapatiran po natin na nakikita na wala pong imposible. Kung kaya magbago ng isang tao, kaya po na lahat Mhm. through the grace of God po. Yun lang po. Hindi po tayo, kahit ano pong gusto natin magbago, kung hindi po natin kikilalanin ng Panginoon at wala pong guidance ni Lord at hindi po natin tatanggapin ang kanyang pag-guide sa atin, kanyang mga salita, hindi po, wala pong magagawa tayo ng magbago, kundi ang Panginoon na po ang susi po. Yun lang po. Salamat. Amen. Maraming salamat, Ate Rose. Ayan, meron tayo sa chat ulit dito. Basahin natin. Sabi naman dito ni Ate Bing, kung tayo po pinapatawad ni Lord, dapat po maging mapagpatawad din tayo sa mga nakakagawa ng mali sa atin. Ayan, maraming salamat po, Ate Bing. So, I guess that's it, no? I hope marami tayong natutunan ngayong gabi at tayo dadako na po. No? Magandang gabi sa iyo, CJ. Magandang gabi. Tayo po'y dadako sa panalangin. Ayusin ko lamang po itong ating what do you call this? Ah, ating prayer request. Ayan, para sa Church of the Nazarene. Siguro po magandang mag-pray dyan ay si Tita Peps, no? Tita Pepot. Ayan, kayo po ang prayer leader sa Church of the Nazarene. Pagdating naman po sa complete healing ay si Ate Janet. Ayan, Ate Janet. Okay, pagdating naman po sa special favor and request ay si Ate Jazel. Ayan, Ate Jazel. Okay, Dokes. Dali lang po. Inaayos ko lang po. Ayan. Okay, pagdating naman sa events ay si bigay natin kay Ate Faith. Okay, Ate Faith. Ayan. Okay, Dokes. Tapos, lahat ng binanggit niyong prayer request ay babanggitin ko po sa popcorn, no? Or popcorn prayer. Kasi po, pagka po, kasi sa isang area ko lang siya sinusulat doon sa aking tawag nito, notes. Mahirap po kasi mag-transfer doon sa slides. So, kahit hindi niyo po makita yung prayer request niyo sa slides, ay mababanggit po sa popcorn, no? Prayer popcorn. Ayan, siguro po ay magpasimula na tayong manalangin. Sandali lang po. Ayan, sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, salamat Panginoon. At
lagi po kayong nagbibigay ng wisdom sa amin. At ngayon po, dadako po kami sa aming panalangin kung saan ay may mga supplication po kami na hihilingin sa inyo. Unang-una, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang aming mga kapatid na sina Ate Sibia, si Tina, si ah, Mami Eva, si Ate Abby, si Pastor Bong, si Ate Karen, Ate Terry, and Tita Bing. Dalangin namin, Panginoon, na lagi niyo po silang pagpalain. Nawa, Panginoon, si Ate Sibia, makuha niya na yung green card niya. Si Sister Tina, madala niya yung buong niyang pamilya, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Ingatan niyo po palagi si Ate Eva, no? Mag-isa po siya at sa kanyang pag-travel, Panginoon, ma-enjoy niya yung kanyang retirement. Ganun din po si Ate Abby, lagi niyo po siyang yayakapin, Panginoon, at I comfort, Panginoon, sa mga pinagdadaanan niya, Panginoon, kagaya ng pagiging property manager, Panginoon, na napakahirap na trabaho at very challenging. Dalangin din namin, Panginoon, si Pastor Bong sa kanyang trabaho, favor sa kanyang boss, Panginoon, at less stress para sa kanya. Ganun din kay Ate Karen, Panginoon, na palagi niyo po siyang ah, kakausapin at i-reveal palagi yung sarili niyo sa Kanya, Panginoon. At patuloy po siya, Panginoon, na maging, kumbaga, mabuting anak, Panginoon, sa akin na Pastor Bong at Ate Terry. Ganun din si Ate Terry, Panginoon, yung mga aches or body aches, Panginoon, at pag-ingatan niyo rin po siya, Panginoon, sa kanyang workplace. At ganun si Tita Bing, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, lalong-lalo na yung kanyang ina, na lagi niyo po siyang iingatan at lagi niyo pong pagpapalain. Ganun din po, Panginoon, sa pang-araw-araw, pagpalain niyo at iingatan niyo palagi, Panginoon, si Ate Bing, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming Diyos, Panginoon, sa LA Campus. Pagpalain niyo nawa, Panginoon, ng LA Filipino, English, Spanish, North and South Korean. Ganyan din po, Panginoon, ang ah, New Covenant Academy. Pagpalain niyo din siya, Panginoon. Tita Pepot, kindly lead us praying for the Church of the Nazarene. Thank you. Pastor, wala po akong nakikita. I'm sorry po. I'm sorry. Hindi ko po ano pala, na-share. Sorry po, pasensya na po. Akala ko na-share ko kanina. Sorry po. Ayan, ayan. Okay, let's pray for the Church of the Nazarene. Mhm. We pray for the General Superintendents, Busi, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniel, Sarmiento, District Superintendent Mark Liman, LA District Advisory Board, District Office Staff Janet Wilkins, Local Church Board Jeff, Pastor Bong, Gurley, Rachel, and LV, LA Philnas Pastoral Staff PJ, PN, PB, PR, and PQ, English Congregation Joshua and Belia Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Spanish Juan and Lina Pajardo, Gladys Rosales, South Korean Kyle Soon Lee, sorry, Moon Hoo Lee, North Korean Jong Wan Lee, Hak Suk Lee, MCB staff Star Curtis Nick Maynor, New Covenant Academy, and the Filipino Churches of the Nazarene, Pastor Det, Sunny, Pastor Dondi. Lord, we lift up to you all those listed on this Church of the Nazarene. We pray, O Lord, for all the churches that we have. We pray for all the pastors. We pray for all the congregations. We pray, Lord, na magkaroon po kami sila ng wisdom para mapatakbo po ang aming individual churches according to your leading, O Lord.
And may they be always be guided by the Holy Spirit para wag po magkaroon ng conflict or confusion, Lord, sa mga pagpapalakad nila sa church. Marami pong salamat, Lord. Naniniwala kami na you are always on top of this, O Lord, at kayo po ang nangunguna sa aming mga puso, Lord, lalo-lalo na sa mga leaders po namin. We continue to lift them up to you every day, O Lord, sa mga ginagawa nila sa church, para sa mga congregations namin, O Lord. Thank you po, Lord, and we pray, O Lord, that you will always cover us, O Lord, that you will always protect us, and you will always protect our building, O Lord, our church. Thank you po, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Father, we pray for complete healing, Lord God, for Ralph, for his brain surgery. We pray for Brielle, for his skin problem. We pray for Ezra and Cardinal. He's suffering from stroke, and we're gonna have his brain surgery. We pray for Chris, Albert, Rachel Capulong, and Julian Ipapo Castillo. For Lord, he has cancer. We pray for Alan, has heart disease. We pray for Jaden Marquez, Lord, for mental hygiene. We pray for Tessie Laureano, Aurelio Tapang, for fast recovery and complete healing. Also pray, Lord, for Susan, Patrick, Noel. They will be able, oh God, to walk and join the church. Pray for Tessie, Sister Mai's mom, for yung coffee niya, Lord. We pray for Tita Pepot, yung coffee niya, maging Tita Elvis allergy. God, indeed, you are our God. You are our great physician, and there is nothing too hard for you, Panginoon. Sa iyong mga anak na nabanggit, Lord God, in this very moment, we pray in behalf of them, O Lord. Would you please grant them healing? Spirit, soul, and body be healed in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for each and every one of them, that indeed, Father, you will touch their bodies right now, and they will be healed. There will be full restoration, there will be full recovery, there will be complete healing from cancer. Thank you so much for your people. We pray that you will just hide them under the shadow of your wings, and we pray, oh God, that no weapon formed against them shall prosper. And Lord, we want to declare your word over their lives, that indeed surely goodness and mercy will follow them, God, all the days of their lives, and they will dwell in your house forever. Thank you, Lord, for answering all these prayers. In Jesus' name, amen. Dear Heavenly Father, we are lifting up all these people that have special favors and requests. First, Light of the World Church of the Nazarene, led by Pastor Edet. We pray that you will be with them as they start your church, Lord. May you just fill them with the Holy Spirit, give them the strength that they need in times of challenge, and surround them with people who will just faithfully serve alongside them, Lord. May this church be a light in the community and a place where lives are transformed and your name is glorified. Lord, may you also bless the pregnancy of Ate Faith and Ate Jelly. Bless their pregnancies with health, strength, and joy. And may you just keep both mother and baby safe in your loving care. And we also pray for Ate Dar. May you just grant favor and guidance for a smooth and successful processing of her citizenship application, Lord. And we also pray for Vince. Give him the favor, the strength, and protection as he goes through his LAPD application and his training in Arizona. We also lift up, Lord, those who are seeking for jobs and even new jobs, Lord. Ate Marla, Michelle, David, Mariana, and Nicole, you are our great provider, Lord, and we just believe in your power that you will be with them in their waiting season. We also pray for the Acosta and Dumac family. May be with them as they process their properties, Lord. Give them the wisdom as well, Lord. We also pray for the safety of all the drivers, not just us, but even the drivers around us. Lord, may you always cover all of us with your protection, Lord. We pray for the Hollywood housing managers and tenants that there will be no untoward incidents and also safety for everyone. And we also lift up to you
the businesses of the Benchon, Cruz, Madrid, that you will give them the guidance and the wisdom that they need. May you use them, continue to use them as your light in their businesses, Lord. I also pray for myself, Lord. Thank you, Lord, for your blessing that they were able to fix the insurance claim, Lord, and continue to be with me as I process all of this, Lord. And we also pray for Laura Felias. We pray for traveling mercies her to the Philippines, and we just ask for your divine favor and guidance, opening doors that align with your perfect plan, Lord. Grant strength, patience, and faith to trust in your timing, knowing your plans are always for our good, Lord. Thank you for the assurance we have in you, Lord. We honor and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we lift up to you the following connecting events, our programs, projects for evangelism, discipleship, and mission. We lift up to you, una-una po yung aming upcoming 41st anniversary this coming September 28. Lord, we pray for all the preparations, God. We pray for strength, Lord, sa lahat ng volunteers, sa workers, Lord, kay Pastor Mark Liman as he shares the word. May you give him wisdom as he prepares, Lord. I pray for new people to come and be able to witness yung faithfulness mo sa simbahan namin, God. This coming September 28, we pray for a successful event. Keep everyone safe, Lord, and everyone just united with one purpose and one mission, Lord, which is to honor you, Lord, and to celebrate yung kabutihan mo sa amin, Panginoon. We also pray for the Alab Night. This coming September and October, Panginoon, we pray for our beach Alab Night sa September, Lord, na maging safe po lahat ng dadalo at marami rin pong maka-attend. Ganoon din po sa October 3, Lord, yung Alab Night din po nito, Panginoon, na it would be a successful event, Panginoon. And also for the Dakila Night on October 4, we pray for the men's ministry, Lord. We pray that everyone would be able to come, and we pray for a fun and productive and successful fellowship among the men. We pray for Pastor Sunday as he encourages and challenges the men of our church, Lord. Pray na you anoint him, and I pray na maging matagumpay po tong fellowship night ng Dakila, Lord. We also lift up to you our Pastor's Appreciation Day on October 5. We pray that you continue to bless our pastor, Panginoon, pastors, give them wisdom, strength, provide for everything that they need. I pray in this day, God, that they would feel extra special, Lord. I pray that um, na, na kayo po ang patuloy, Panginoon, na kumilos sa aming simbahan, Lord, at maging successful po itong araw na to, Lord. Ganoon din po sa Alab Night sa November 7, Lord, na maging successful din lahat ng preparations at marami ding makapunta. And sa aming Workers Appreciation Night sa November 23, we pray, Lord, for more workers in our church. And we pray that yung maging planning din po nito ay maging successful at mas mapalakas pa po, Panginoon, yung bawat ministry po sa aming simbahan. Ganon din po sa Busilak Overnight this coming November 28 and 29, Lord. We pray na marami pong makapunta na mga kababaihan dito sa event na to at maging successful din po yung mga objectives and goals po for this fellowship. And ganoon din po yung Alab Night po sa December 5, Lord. We commit to you all of our activities, Lord, and we pray, Panginoon, na kayo po ang mag-glorify sa lahat ng mangyayari po sa aming simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Dinadalangin namin sa inyo si Daddy Tony na hindi po magandang pakiramdam. Dalangin namin, Panginoon, na i-touch niyo po, Panginoon. Ipuin niyo po yung kanyang buong katawan at bigyan niyo po siya ng relief at nawa ay
siya ay makapagsimba na sa linggo, Panginoon. We speak of healing in Jesus' name. Amen. Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, ang pag-iingat sa mga kapatid namin na gabi na nakakauwi, lalo na yung mga nagda-drive, ginagabi sa pag-uwi. Dalangin namin ng proteksyon, Panginoon, para sa kanila. Tinataas din namin, Panginoon, ang mass shooting sa Minneapolis, Panginoon. Dalangin namin na i-comfort niyo yung mga namatayan, Panginoon, at mabigyan ng justice, Panginoon, yung um, tragedy na to, Panginoon. Nawa, Panginoon, na wag pong mangyayari na muli, Panginoon, sa kahit saan mang simbahan o eskwelahan. Gayon din po sa aming ministry, Panginoon. Pagkaingatan niyo po palagi ang aming simbahan, ang aming campus, Panginoon, sa mga masasamang loob, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Jaya na nagsisimula na sa kanyang eskwela, Panginoon, na dalangin po ng kanyang ina na matapos at matapos ng maayos ang kanyang pag-aaral. Panginoon, tinataas din namin na makapasa sa survey, sa darating na survey, Panginoon, ang company nila Jaya, nila Rachel, Panginoon, at bigyan niya pa po sila ng maraming wisdom, lalong-lalo na guidance sa paghawak ng mga tao, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Ate Faith, Panginoon, sa kanyang check-up tomorrow na everything will be clear and okay. Sa kapangyarihan niyo, Panginoon, alagaan niyo mabuti ang kanyang baby at ang kanyang ultrasound sa Friday, Panginoon, ay maging kumbaga negative sa lahat ng hindi maganda, Panginoon. We pray for Giselle na ingatan niyo po siya, guide niyo po siya sa kanyang workplace at siya po ay magli-lead ng worship sa Sunday. Dalangin namin ng anointing, dalangin namin ng pagpapala at nawa, gamitin mo ang kanyang kamay, Panginoon, sa paggigitara at ang kanyang bibig sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, upang maihatid kaming lahat, Panginoon, sa presensya niyo, Panginoon. Tataas din namin, Panginoon, si Ate Nicole sa kanyang night duty, protection po, Panginoon, sa kanyang pagdadrive. Dalangin din namin ang interview niya sa isang hospital sa September 11 na ito po yung maging positive ang result, Panginoon. We also lift up to you si Ate Wedge, yung kanyang Cairo check-up. Nawa, Panginoon, na ipuin mo yung kanyang katawan, na mawala, Panginoon, yung mga pain and trauma sa kanya sa physical, Panginoon. I pray, Lord God, na you heal her completely. Dalangin namin, Panginoon, na para kina Ate Maya at Kuya Vince, Panginoon, pabor po sa kanilang trabaho, sa kanilang workplace, Panginoon, at lalong-lalo na makomplete na po ang lease up na sa kanilang apartment, Panginoon. Maraming salamat. At kayo ang patuloy na nag-iingat sa kanila, sa kanilang workplace, Panginoon. Pagpalain niyo po yung apartment nila, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Lord, we pray for your people that you will bring more laborers, O God, in your vineyard. Father, we are product of people who had prayed before us. And Lord, it is our turn, O God, to pray. And Lord, let it be that you will, O Lord, use us, Panginoon, to just really pray for one another, love for one another, and to just really encourage one another, oh God, especially in our church, the Lapilnas family. We pray for each and every one. We pray that there will be fire in serving you. We pray, oh Lord, that you will empower your people, oh God, to just really serve you, Lord, with all of our hearts, oh Lord God. Continue to open the eyes of our hearts to see your goodness, Lord, in all things, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga pastor namin na tunay nga, Panginoon, na naglilingkod. Continue to give them, Lord, the strength that they need. Continue to provide for them. Healing, Lord, emotionally, spirit, soul, and body. Continue to strengthen them and bless their families as well. God, we thank you. Maraming pong salamat sa aming simbahan. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At muli, Panginoon, sa aming namamahinga, Panginoon. Ayan mo nga ang iyong pagpapala ay gawad sa bawat isa at sa mga pamilya na aming kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you.
the Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen, amen, amen. Tayo po ay magbukas na ng mga bintana at tayo ay mag-picture-picture. Ayan. Alright. Alright. Ayan, ayan. Okay, dokes. At the count of three. One. Tayo na si Tita Josie. Ayan, namumula-mula na yung Ayan na, Tita Josie, kaya mo yan. Kaya mo. Namumula-mula na yung parang pabukas na yung bukang liway. Wait lang po, Pastor. Di po Okay. ayos. Ayan, Yan. si Papis pala eh. Nakaga. Ayan na. Si Papis pala yun eh. Okay, at the count of three. One, two, three, and smile. If you Papis. Ah, Siyempre, si Pops. Si Pops. sa inyo lahat, mga kapatid. And we'll see you on Sunday. Friday. Night. God bless Day. you. Bye po. Bye. Good night. Good Night. night. Bye. Good night, si Papis. Good night po.